Negative 27 po si Bongbong. So 4 na surveys na ho ito. Bakit mahalagang pag-usapan? Imaginein po ninyo, kasama po ako dito dahil ako yung nagpatakbo ng kampanya at binoto ko siya. From 31 million votes, more than 31 million votes, in less than 4 years or in 3.5 years, naubos po yung 31 million mandate. Nangyari pong natira ay negative 27. Now, syempre, yung mga linta na sumisipsip ng dugo ng administrasyon, hinihigop yung pera, they must justify why the pay should continue. Ano ang gagawin nila? Sisiraan na naman nila si BP Inday. Sisiraan na naman nila si Pulong Duterte. At I have it from a very, very good source na yung mga issue ng laban kay Congressman Pulong Duterte, iro-roll out po nila yan pagdating ng February. Alam ninyo, BBM, yung mga bata mo, again, their IQ and their EQ, mas mababa sa survey mo, below sea level, ganun kalalim. Hindi na umuubra. Hindi na umuubra and it's not doing you any better. At maganda rin, and I encourage the present administration, kinakailangan panatilihin ninyo sa pwesto yung babaeng lukarit diyan sa Malacanang. Wag ninyong papalitan. Parang awa nyo na. Wag ninyong papalitan. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position, pakiusap po. Wag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat, wag lang yan. Now, bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid at ginawa natin It's BBM Stupid? Because even yung trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis. It's BBM stupid. Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong 3 isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po obra. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Talaga pong negative. Negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM stupid. Wala pong cure dyan. No amount of ay propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings, whether trusts or approval or performance rating, wala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po umubre. Yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Di ba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ulitin ko, ano ho yun? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong 3 malalaking isyung ito is further complicated by our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng mamamayang Pilipino, hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan.
Yung massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof, ang piso kontra dolyar, all-time low at 59 pesos and 35 centavos to a dollar. Ano? 59.35 po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Sinong may kasalanan? Si Tatay Digong? Sino ang may kasalanan? Si VP Inday? It's BBM, stupid. It's BBM, stupid. 59.35 ang piso kontra dolyar. Hard economic realities that we are all dealing with. Hindi po pwedeng isang tabi yun eh. Yung 19% taripa na idinikta ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nung siya ay nagpunta sa Oval Office sa USA. Sa lahat ng produktong Pilipinong papasok sa Estados Unidos, 19%. From 17%. Propaganda din ho yun. Sabi niya, nakatipid tayo ng 1%, napakagaling kong negosyador, dapat yan 20%. Pambubudol po iyon. Wala tayong natipid dahil from 17%, hinataw pa po tayo ng additional 2% taripa ni Donald Trump. Samantalang, pumayag si BBM na ang produktong Amerikano, produktong gawa sa Amerika, produktong nagmumula sa Amerika, napapasok mula Estados Unidos papuntang Pilipinas, ang taripa ay zero. Wala pong buwis na ipapataw. Di ba? So dito makikita natin, inasar pa siya ni Donald Trump that he was a tough negotiator. Again, makikita natin patong-patong na po yung sablay Patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM. Stupid. Wala pong magagawa kahit sino pang balasahan ang gawin nyo dyan. Kung siya ang nananatiling Pangulo, I have been advocating for this for the longest time, yung ating war on corruption. We have to work together to destroy corruption before corruption destroys us, destroys our country, and worse, our Filipino youth. Wasakin natin ang aparato ng korupsyon. Ano? Ngayon, 59.35 po ang isang dolyar. The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. 3 years. Mag-aapat na taon na pong presidente itong si BBM. Ang sinisisi niya palagi, si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa bang presidente? Sa puso po ng maraming Pilipino, yes. Si Tatay Digong pa rin ang Pangulo at ang gusto na nilang mamuno ay si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, para ipakita yung patuloy na pasakit, pasakit na ginagawa sa atin, yung mga kagaya kong ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at nagpapakasakali araw-araw para meron lang po tayong maiuwi. Somehow, na mailatag sa ating hapagkainan, it's BBM stupid. Ninakaw nila lahat ng pera natin. Ito po itsura. Credit to the posting made by Daily Tribune. Ito po yung kinuhaan noong January 5 at 7:25 a.m. Ito po yung itsura ng maraming kagaya ninyo na nanananghali po ngayon sa inyong opisina, sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, yung ating mga mahal na kabataan. Thank you, Daily Tribune. Ito po. Ayan po yung itsura. Halos magkaroon ng stampede na hindi sinasadya dahil ganyan po siksikan sa ating mga tren, sa ating mga MRT at LRT station. Noong January 5 po yan. Ito po ay galing sa Daily Tribune. And I know, halos siguro lahat ng aking mga nakasubaybay ngayon, halos 2,000 live viewers po tayo, I can relate. Bakit? Di ba yung ating naging pagla-live dati, tinatanong ko, bakit pa ba tayo nagtatrabaho araw-araw? Because we are still chasing that aspiration to earn, save money so that we can better and improve our lives. O iniraraos na lang po natin. Itinatawid na lang natin yung day-to-day. Na ang buhay na po natin, wala na pong quality of life Hindi yung tatrabaho ako, sisipag ako, lalo na ngayon 2026, bagong taon, para makapagtabi ako ng substantial amount every month, at next year, higit na bubuti ang aking pamumuhay. Yun pa ba yung purpose and meaning natin tuwing umaga pag bumabangon, nagpapakasakali at nakikipagsapalaran sa buhay? O kailangan kong bumangon para lang mairaos ang araw ng aking pamilya ngayon, merong makain, konting pangbaon, bukas pag-uwi sa bahay, ganun na naman, babangon na naman, matutulog, day-to-day na lang po yung ating existence And again, this is not the kind and quality of life we deserve as Filipinos from our leaders. Na sobrang kurakot, sobrang corrupt, massive corruption,
looting of public funds. At mabigat, yung mismong ate ni BBM ang nagkumpirma ng matagal ng pinagbubulong-bulungan na sangkot o merong issue ng drug addiction. So again, it's BBM. Stupid. Now, hinango ito sa estado ng ekonomiya ng Estados Unidos nung kampanya nga ni Bill Clinton laban sa Pangulo George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Pag-usapan po natin ang ating GDP for 2025 dahil sukatan po iyon kung Lame duck president already, kahit na ano pang gawin mo, kahit na ano pa ang gawin mo, tapos na. Hindi mo kasi naintindihan yung kahalagahan ng tiwala ng taong bayan at nilapastangan mo ang Pilipino at nilalapastangan mo pa rin hanggang ngayon. Ganyan ka katanga. Ganyan ka talaga. So unfit to be president, no? Na alam na niya na ang pagbagsak, no, one main reason is the corruption, yung pagnanakaw niya. Iinsultuhin pa yung katalinuhan ng Pilipino, nagagawa pa siya nag-create ng komisyon na yan, yung ICI, siya pa nag-appoint ng members, tapos halatang halata sila na pinagtatakpan nila ang pinaka-mastermind. Diba? So, itong buong gobyerno ang ginawa niya sindikato. At yan ang naramdaman ng Pilipino. So talagang any association with a president like that, no, with a person like that, is a kiss of death talaga. So, does the Filipino people have spoken? No? Kung may kahihiyan ka, na wala naman, kasi alam namin drug addict ka, wala kang kapasidad para mahiya. No? So yun lang, this is where we are right now. No? Nagugustuhan ko yung binanggit mo, Mama, ginawang sindikato. Negosyo sa pangungurakot, sindikato sa diskarte ng operation. Have you seen anything like it, Eric? Have you seen anything like this? Yung ganitong pagnanakaw sa kaban ng bayan na walang humpay, no? Tuloy-tuloy, walang habas. Yes. Tama ka, Ma'am. Ito po ay unprecedented. Hindi pa po ito nangyari, bagamat magnanakaw din ang record ng kanyang tatay. Subalit umabot po ng 20 years ang accumulation ng mga pagnanakaw at pandarambong. Kay Marcos Jr., ang buong 20 years ng kanyang tatay na gumamit ng diktadura at mga marahas na panunupil sa lipunan at ating bayan ay hinigitan ni Marcos sa 3 taon lang. In record na ang pagnanakaw na ito, Ma'am, kung ikukumpara ang volume, ang lawak at ang lalim ng epekto sa pandarambong sa kaban ng bayan, I agree to your point. Never seen before in the modern political history ng mga gobyerno na may ganito kagarapal, kapilis, kalalim, kalawak na pagnanakaw sa pundo ng pamahalaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit bigla ang dumausdos at lumagapak sa negatibo, below zero in all formidable results of surveys na hindi nila pwedeng itanggi, Ma'am Lorraine, itinatakwil at isinusuka sila ng taong bayan. Magandang ang binanggit mo itong isang barometro lamang sa cabinet ratings niya, no? Paano mo makikita ang performance ng kanyang mga gabinete? Pero puro pamimera ang kanilang ginagawa. Like itong may pagka maldita at primadona kung umarte itong si Frasco sa akala mo pagmamay-ari niya ang Department of Tourism, kulilat tayo pagdating sa tourism output ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Japan at Korea. Kahit Laos. Even Laos. Kulilat tayo, Ma'am Lorraine. And tuloy-tuloy na nawala ang mga turista sa Pilipinas, hindi lamang dahil nandyan pa ang mga teroristang komunistang grupo, kundi kitang-kita at ramdam na ramdam ang pagkainutil ng gobyerno at pagkamagnanakaw nito. Kaya kasabay ng pagkawala ng mga turista upang lumakas ang ating local tourism industry dito at pati ang tourist arrival, nawala din mamang investors sa ating bansa. In the last 2 years ni Marcos, according to some central bank senior retired officials nila, umabot po sa 5 trillion pesos ang equivalent ng revenue o kita na nawala sa ating gobyerno. At ito ay dahilan sa mali at baluktot na pamumuno at katarantaduhan na ginagawa ng exactly how you describe it, sindikato na panggobyerno ni Marcos. Ma'am Lorraine, magkasabay na nawala ang turismo na industriya bumabagsak at ganon din po ang pamumuhunan at pagtitiwala ng mga foreign investors at mga lokal na mamumuhunan sa Pilipinas. Alam mo Eric, no, ang mga kababayan, ang napansin ko kasi sa mga ito, no, yan si Marcos, no. Si Marcos unang-una sa lahat, hindi naman tumakbo para magsilbi, 'di ba? Para makuha niya yung titulo, para makapagnakaw at para tumagal sa pwesto at saka para ma-enjoy niya yung perks, no? Ma-enjoy niya yung perks na nandiyan siya sa Malacanang kahit na party ng party, 'di ba? And his cabinet secretaries are the same. Which is why it's so important. It's so important talaga yung leadership. Kasi ang nakita ko kanila, yung case study natin, si Cristina Frasco, parang lang niya, yung titulo lang. And she demands, diva talaga yan. Talagang she demands that the red carpet treatment wherever she is. Without,
nakakahiya talaga. Alam mo kasi nung panahon ni PRRD, kapag ka ganyan, kasi sipain kanya talaga. I mean like literally. Kahit Yeah. sipain niya si Cristina Frasco kasi nakakabwisit yung ginawa niya kasi kapag ka alam mo kung anong ibig sabihin ng turismo. Sa turismo, no, for instance, no, ang sama na nga ang sama na nga nung nangyayari, di ba? Na meron kang president na magnanakaw. For instance, Boracay, si PRRD nagbigay siya record-breaking, yung CLOA sa mga katutubo. Binigay niya yung mga titulo. And doon sa mga katutubo para kanila na. So malapit 'yun sa komersyo. So nagbebenta sila ng mga gawain nila, naging mga chambermaids sila, nagluluto sila, may mga trabaho sila, may hanap buhay sila. Pero nung pagkaupo ni Marcos, yung mga titulo na 'yan binawi Binawi. at Agree. binigay sa oligarkyo. Pagkatapos itong si Cristina Frasco, walang ginawa. Wala siyang, ang ginawa, nilipat yung mga indigenous people sa napakalayo na walang hanap buhay. Na ngayon maglalakad sila para magbenta ng mga trinkets, yung mga ginawa nila. Di ba? So, Correct. it's because of the leadership of Bongbong Marcos na he's, you have a leader like that. Lahat sila, this president created a lot of billionaires, no, ng mga cronies niya while the country was bleeding and people went hungry off the charts. Correct. Di ba? Grabe, Eric. Grabe talaga itong Speaking of tourism, pinapaimbestigahan na rin kung saan ginamit ang mga ayuda na hindi may pakita na mayroong matinong audit report. At mukhang lumalabas, ma'am, na dito rin gumawa ng pagkapirahan. Ngayon, nagveto siya ng 92 billion sa unprogrammed, pero may naiwan siyang 138 billion na questionable na ayuda. Na alam natin, ma'am, ito ay panunuhol. Mayroon siyang sariling pork barrel na 10 billion sa Department of Agriculture na tinatawag niyang Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. At mayroon siyang 9 billion karagdagan insertion sa Farm to Pocket Road. All in all, Ma'am Lorraine, mga 240 billion. Sa budget 2026, ang questionable and open vulnerable areas for additional corruption under kay Marcos Jr. Paano mo tinitingnan ito, ma'am, na patuloy na pinagtatanggol ng ilang senador at ng ilang mga gabinete niya na ito na ang pinakamatino na budget, and yet marami na ang nagko-question na ito ay isa na namang palusot ni Marcos. Iniwan niya ang flood control na anomalya, pinuntahan niya ang paggamit ng insertions gamit ang mga ayuda at pati na ang mga farm to pocket roads na pinalusot niya. Kung naniniwala ka na malinis na budget ito, napakalinis daw na budget, kailangan mo siguro magnilay-nilay. Oh my goodness, di ba? Talagang, yung kagandahan kasi dito, no, na nakikita natin ng maliwanag, parang it's laid bare already to all of us how this very corrupt government and very corrupt officials steal from the Filipino people. Nakikita natin yung mga senators na yan na sinasabi nila na malinis daw itong budget. So maliwanag sa atin ngayon, pinapakita nila ganito kami magnakaw sa inyo. Sasabihin namin na malinis, tapos itong pangulong corrupt din, maglalagay siya ng 138, itatago niya, ganito kami magnakaw. So ang ibig ko sabihin, napakaganda kasi in order to rebuild our nation, which is what we're after, no, which is what we really desire in our hearts, to be the country that we've always did, we have to really take the long view, no. So we cannot stop here and feel that this is the end of the road, this is the story, that we'll feel desperate. No, there's so many good things that are happening right now. So I'm filled with hope because very, very clear. They're telling us this is how we do it. Okay, this is how we do it. This is how we steal from you. And kasi wala na naman naniniwala. Look at it's minus 27. Obviously, nobody believes them anymore, di ba? So, while this is going on, huwag kayo masyado magalit kasi nakakapagod magalit eh. Sobrang nakakapagod. Para lang tayong classroom na nanonood tayo ng mga ng mga magnanakaw sa sine, yan, or mga rats, di ba, sa experiment. Parang we're just observing them. Because we're going to rebuild our country and we better make sure that whatever we learned in this dark chapter that Marcos brought upon us, we're going to, di ba? So, that's what I like very much, Eric, na wala nang secret ngayon. Wala secret. Pinapakita talaga, no? Ganito kami magnakaw.